Hello! Hello po. Magandang umaga sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas po kayo. Good morning! Yes po. Good morning po. Good morning. Sino ka? Desiree. Ay, pinag-isipan pa! Okay, plus 5 ka sa akin sa effort. Oo, ang galing. Ano to? Screen name to? Screen name po, yes. Okay. Binabati kita ng maraming salamat, ha? Ang problema ko, anong spelling ng Desiree? Para mahirap yata. Hindi ko rin alam po. Joke. D-S-I-R-E-E. Ano na? D-E-S-I-R-E-E. Okay, Desiree. Alright. Okay, Desiree, ilang taon ka na po? I'm 28 po. 28. Calling from what part of the world? Quezon City. QC. Alright. Yeah. Okay. At anong ginagawa sa buhay? Currently work from home. VA din? po. Yes. Okay. Oh, alam mo na, may porsyento ka sa mga sweldo nyo, ha? Parang ano ako nyo, parang perk nyo ako, no? Pag hindi busy. And Huwag ka mag-yes. actually, new followers mo lang po ako. Sisingilin kita pag nag-yes ka. Sige, Desiree, VA ka. Ilang taon ka na VA, ma'am? Mag-4 Tagal na rin. or 5. Okay. May asawa ka na? Live-in. Live-in. Live-in partner. Okay. Sige. Okay. O ba't tayo magkausap ngayon? Kasi po, I'm struggling ngayon kasi nandun na kami sa point na pinag-uusapan yung marriage. Pero I want to get married happily. Okay. Siguro, umpisahan ko po siya. Ay, sorry. Okay. Gaano katagal na kayo magka-live-in, ma'am? 5. 5 years. Yes. Okay. May anak na kayo? Isa po. Isa. Ilang taon na? 4. 4. Yeah. Kaya ba kayo nag-live-in dahil nagbuntis ka? Yes. Exactly. Tama? Exactly. Okay. So, Yes, po. okay. Ilang taon kayo mag-jowa bago kayo nag-live-in? Wala. Wala. As in, like, parang, one night stand, ganun. Ano na? Sorry. What did you say? Parang one night stand. So, hindi kami magjowa. Okay. One night stand. Yeah. Mhm. Pero buti, sorry, pero pinangatawanan nyo naman, no? Nag-live-in kayo. Yes. So, nag one night stand kayo, nabuntis ka. Technically, hindi siya one night. Parang hindi ako nabuntis during that one night. Kasi after ng one night, nanligaw po siya. So, parang anong nangyari? Every night stand na yon, na parang. Okay, so kumbaga Technically, yes. Kumbaga nagustuhan ka niya after noon, parang gano'n. Yeah. Saan ba kayo nagkakilala? Ano lang, actually hindi kami magkakilala, parang nagkita lang sa daan ganun, tapos knows niya yung parang yung stepfather ko dati nakatira sa amin, kabiruan niya ganun, tapos parang nakita niya lang ako ganun. Tapos nakuha yung number ko, nagka-text kami, and then kayayaan kasi siguro para mas malinaw, galing kasi ako sa sobrang toxic na relationship. Okay. As in cheating, lahat-lahat, and before that, sobra akong talagang yung sobrang martyr. Lahat talaga, as in, isipin mo na lahat. Yung video, parang napanood ko yung video, scandal ng ex ko, sa harap niya, and tinanggap ko pa rin siya. Yung mga ganun po, as in lahat talaga limit.
Okay. Tapos, nagising ako one day na napuno na ako, ayoko na. Mhm. And then, yun talaga yung time na umalis na lang ako. And then, yun na yung huling beses din na nakita ko yung ex ko. And then, nung na-meet ko tong ka-live-in partner ko, ano ako that time, yung, I can't say na nag-move on ako kasi feeling ko during my relationship with my ex that time, nag-move on na ako. Kasi nung kumawala na ako, as in, I'm done. Okay. Parang hindi na ako nasasaktan, hindi na ako umiiyak. Pero nandun ako sa phase na nawalan din ako ng pake or nawalan ako ng commitment sa relationship. Ayoko makipag-commit. Okay. Ayoko makipag-relasyon that time. So, kaya ako pumayag. Sa ganong setup. Actually, before him, nakikipag-date na rin ako sa kung kani-kanino. I was on dating app as well. Tapos, Para ka nakawala kaya sa hawla, nakapagpapayag. parang ganon. Parang freedom, parang ganon. Yes. Yes, exactly. Tapos nandun din ako sa point na parang, bakit kaya ginawa ng ex ko yun? Ano bang meron sa mga dating na to? Ganyan. So, Yun lang. ginawa ko yun. Tapos, nakipag-date ako. Tapos kapag too good yung guy, iiwan ko agad kasi ayoko nga ng commitment. Mhm. So, hanggang sa siya, iba kasi siya, first date na yon or one night stand na yon, inalagaan niya talaga ako. And after that, since alam niya yung bahay namin, talagang araw-araw hinahatid sundo niya ako sa work. Araw-araw talaga siyang naliligaw, as in consistent. Tapos, parang doon ako nagkaroon ng trust, pero ayoko pa rin ng commitment hanggang sa, yun nga, nabuntis ako. So, parang wala kaming choice, let's say, kundi magsama. And then, that's pre-pandemic pa rin. Pandemic that time. So, talagang magsasama kami sa isang bahay. Pinanindigan namin yung baby. Tapos, napamagay naman ako sa Sorry, kanya hindi ko narinig. na- Anong ginawa niya sa baby? Sorry? na pinanindigan to. Pinanindigan. namin. Okay. Yes. Okay. And Mm. nagsama kami, tapos minahal ko naman siya. Natutunan ko naman kasi as a person, talagang wala akong masasabi sa kanya. Siguro, kung tatanungin yung ibang mga tao, kahit may konting away kami, automatic ako ang may kasalanan para sa kanila. Ganun siya. Ganun yung image niya sa ibang tao. Okay. Sobrang friendly niya, ang dali niya makasama. Actually, kahit kaaway niya, nagiging napapaanan mo ka, kabati niya, or kahit gaano kasungit na matatanda. So, ganon. kumbaga, Nagiging ano close siya? niya. So, ganun siya. People person. Yes. Okay. Ako naman, kabaliktaran kasi ayoko nakikipag-usap, ayoko nag-hi, yung mga ganun. So, maalaga din siya, sobrang mapagmahal sa anak. Sa akin, sobrang caring din siya. Pero ito nga po, ang naging problem namin is, hindi lang kasi to yung one time na problem. Actually, we've been dealing this for how many years already. Simula nung nanganak ako. Simula nung nanganak ako, parang, siguro umpisahan ko dun sa intimate part, na wala yun. As in, wala. Sobrang swerte na yung once a year. And this year, as in, wala. Wala na kaming ganun. So, para lang kaming housemate na nag-aalaga ng anak. And then, Wait lang, hindi ka rin nag-i-initiate na rin, parang gano'n. we tried, kaso both naman kasi kami nagka-prob. Okay. Ako, I was so sensitive. Paano And sensitive? then, I can't explain. Parang, hindi ako mabilis kasi talaga ma-turn on. So, ewan ko, parang hindi ako mabilis ma-turn on. Tapos, parang nawala yun siguro nung nanganak ako. Nawala. Okay. But that was, Alam mo, siguro hindi sabihin ikaw na yung natin unang a year. naringgan ko niya nung nanganak na wala yung hilig. You're not the first eh. Parang, I think narinig ko na yan sa ibang tao. Parang caller din na... Anyways, yung mga nanay dito, no?
Sabi normal daw. Yun, hindi ko alam. So, pero after a year, parang bumalik naman siya. Siguro kasi during yung pagkapanganak ko, I lost confidence. Siguro isa yun. Tapos nung nakabalik na ako sa work, tapos nag-start na ulit ako mag-ayos, mga ganon. So parang I feel beautiful na mga ganon. So parang bumalik. Pero siya naman yung nagka-prob. Paano siya nagka-prob? Hindi ano man tawag doon? Hindi nagsasalute, ganon. So rectal dysfunction, parang ganon. Yes. Or if man, biglang mawawala. So, kahit titigan mo na masakit, hindi talaga tatayo, ganon? Hindi talaga. So, parang na-frustrate ako. Siguro naman, ang reason naman na nakikita ko doon is he gained weight. Okay. Nag-gain talaga siya ng weight nun. So, I understand. And then, hanggang sa nasanay na lang kami siguro. Nasanay na lang kami. Tapos, siguro after a year ulit, we tried again. Okay. And then, we did successfully, but it was just like 1 minute. And nandun na nag-start yung parang frustration on my side, on my part, kasi parang... Okay, wait lang. 1 minute, he's done? Yeah. Yes. Okay. Maybe or less pa nga. So for lack of better term, nabitin ka? Yes. Pero that's not a big issue kasi... Pwede na paligo ka nun eh. No? Makaligo ka! Asan ba yung Asan ba yung habunera? Maliligo ako, gano'n, no? Oo. Pero hindi yun yung big issue. Parang kasi para sa akin. Parang nasanay na lang kami na gano'n. And may tiwala naman ako na hindi na hinahanap sa iba or Kasi nga. So, yun. Hindi rin naman siya. Walang problema sa babae, sa sugal, o sa bisyo. Walang ganon. Okay. Pero ngayon kasi, ang struggle ko is nagiging... Dati kasi parang ang manly leader. Ganon yung tingin ko sa kanya. Ano siya, manly. Tsaka leader. Tapos, okay. Meron siyang goal, tapos sobrang niya sa trabaho niya. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Performer siya, gano'n. Performer sa work. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya hindi rin ako natakot nung time na nabuntis ako kahit hindi ako ready. Kaso, parang nawawala yun during our relationship. Nawala hanggang sa parang ako na yung nagiging lalaki. In a way na sobrang naging dependent na sa akin sa lahat ng bagay, as in sa lahat. Though may ginagawa siya na parang mga sinasabi nila na bare minimum, pero that's it. Parang nag-stick siya dun sa bare minimum. Hindi na siya nagpapaka-tatay, hindi siya nagpapaka-leader o nagpapaka-partner sa akin. Tapos parang nakikita ko na siya as gusto niyang maging wife, yung wife na role sa bahay. Gusto na siya yung nagluluto. Well, sa iba, actually sa iba, parang na parang, uy, buti ka nga pinagluluto, ganyan. Madalas ko kasi yan naririnig sa iba, kaya hindi talaga ako nag-share sa iba. Dito ko lang to i-share. Pero ang point ko kasi is, dumadating yung point na pinagpapalit niya yung mag-work kaysa mas gusto niya magluto or magstay sa bahay kaysa pumasok. Okay. Kaysa pumasok sa trabaho. Nandun na yung ganong part. Tapos nandun na yung marami na siyang excuse, complaint sa work. Pero kung iisipin, sobrang swerte niya dun sa kind of work na nagkaroon siya kasi hawak niya yung oras niya at nakakauwi siya anytime. Tapos, decent naman yung pay. Tapos, kaso ang problema nga, ganun, mas gusto niya na yung, nasa bahay siya, alagaan niya kami, which I appreciate. Lalo na nung una, I appreciate talaga. Pero, kapag kasi, pagdating sa emotional stress, yun ang hindi niya kayang i-handle.
Siguro yun din yung isa sa mali ko kasi hinayaan ko na ako lang. Pagdating minsan kasi nakitaan ko na siya, hindi lang pala minsan, hindi lang isang beses, maraming beses na nakitaan ko siya na may nagka-prob siya sa trabaho and then yung how he reacts, hindi ko talaga nagustuhan kasi parang nag-iibang tao siya. Tumataas boses niya, tinataasan niya yung boses yung anak ko, pero hindi siya nanakit, never siya nanakit. Pero yung makita mo talaga na hindi niya kayang i-handle yung stress kahit may solusyon naman. Mhm. Parang pag may problema, nagdi-deal siya doon. And then na-stuck siya doon. Ayaw niya mag-move forward. Tapos, hinihintay niya ako na sabihin, hindi, ganito gagawin. Ganito kasi, may solusyon naman eh. Bakit papaka-stress ka sa problema na to? Ganon. So, parang yung emotional burden, nasa akin ng lahat. So, pati yung financial. So, gagawin niya parang kunwari mag-work siya, papasok siya kailan niya gusto, binibigyan niya sa akin lahat ng sahod, or siya din naghahawak technically kasi siya yung lagi nasa labas. ATM ko na sa kanya, pero may access kasi ako online, so okay lang. Pero ako lahat nagpipay, ako nagmamanage. Tapos, meron din siyang habit na parang yung pag may hawak siyang pera, mabilis maubos. Pero hindi niya ginagastos sa sugal or what. Ano lang siya, talagang magastos kahit hindi kailangan gastusin. Mga ganon. Example siguro yung hindi niya kayang mag-handle ng stress, to be specific ha. Ano po, one time na nagkaroon siya ng problem sa work and he has to be there at 5 p.m. Tapos 4:30 that time. And kasama niya kami. Tapos we're all hungry. So ang plan is mag-take out ng food. Tapos diretso kami sa 7-Eleven kasi magre-remit siya doon ng pera. Kailangan niya i-remit before 5. And then kakain kami sa 7-Eleven. We're waiting for him. So yun yung thought process ko. Pero yung pagdating niya pa lang, alam niya may problema pagdating sa bahay. Sobrang initin ng ulo niya, mataas na boses niya. So ako, naiintindihan ko kasi alam kong ganun na siya. So nanahimik lang ako and then ganun yung iniisip ko na magiging solution. Kasi nga, para ma-meet lahat ng needs that time, makakain kami and mahabol yung 5 p.m. Pero what he did was, nag-take out kami ng food and then nag-drive siya. Tapos huminto kami sa highway para kumain. Okay. So hindi ko mag-get yung ano niya, ganun siya parang ganun siya ka-tarantar, ganun siya na anong gagawin namin sa highway? Sana kumain na lang kami doon sa restaurant or sa fast food na binilahan namin kung hindi rin namin hahabulin yung 5 p.m. So, parang ganun po siya mag-isip. So, nung time na yun, nag-away na kami. Talaga nagsigawan na kami. Kasi bakit ganun siya mag-isip? Tapos, ang pinuntahan pa niyang 7-Eleven, imbis na yung pinakamalapit, pumunta pa siya, nag-U-turn pa siya para dun sa malayo. So, ganun siya. So, parang, example lang po yan, marami pang little things na ano ko naman, pero at the same time, pakiramdam ko, naipon ko din. Okay. Naipon ko na hanggang sa, yun na nga parang, pero open ako sa kanya, sobrang open ko sa kanya. Kapag may ayaw ko talaga sa kanya, kahit sobrang prangka, sobrang sakit, sinasabi ko talaga sa kanya, ayoko nang ginawa mo, ayoko nang sinabi mo to, ayoko nang ganito. Tapos, may time din na tinatanong ko talaga siya kung ano yung ayaw niya sa akin. Pero hindi siya nakikipag-communicate. Sasabihin niya yun kapag ganun. Lumalabas yun kapag nagsisigawan na kami. Bigla siya magsasalita ng mga ayaw niya sa akin. So, ano mga ayaw niya sa'yo? Ganun. Dati sinasabi niya mabilis daw ako magalit. Ganun. Aminado naman ako. Pero hindi yung temper issue na Siguro kasi dun sa mga bagay na paulit-ulit niya nang ginagawa. Yun, mabilis na talaga ako magalit. Ganun.
And then, dumating sa point na talagang araw-araw na kami nag-aaway. Nagsisigawan na kami. Pero never naman kami nagmurahan. And then, talagang ayoko na. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Pero dumating yung time na parang nakabalik kami sa church. And kasi I was attending church before nung dalaga pa ako. Tapos nawala lang ako. Tapos yun nga dahil sa ex ko that time. Nung pagbalik ko, yun na, sinama ko na siya. And then, yun na, doon ako nag-start na mag-hope na baka mabigyan siya ng guidance how to lead his family. Nandun na yung mga parang sermon about marriage, gano'n ka-important yun. So, ako kasi hindi talaga ako naniniwala nung una dahil surrounded ako ng mga failed marriages from my parents, ate ko, minsan, lahat. So, nung una talaga, hindi talaga ako, wala ko talaga akong balak o hindi ko nakikita yung sarili ko na papakasalan ko siya. Pero, yun nga, yung una parang nasasaktan ako kapag may mga sermon about that, pero hanggang sa naiintindihan ko na gaano ka-important na yung marriage sa relationship. Tapos, ngayon, parang gusto kong mag-settle, pero at the same time, hindi ko makita yung sarili ko na papakasalan siya kasi nahihirapan talaga yung loob ko. Kasi, Well, is he asking you for marriage? he's ready, he is, and he wants to. No. Iba yung he wants to, ano? Is he asking you for it? Yan lang, hindi. Parang, isa pa yun actually kasi nung time na lagi niya sinasabi na gusto niya ako pakasalan, nakikita niya na pakakasalan niya ako, pero wala naman siyang ginawa. Wala. Kahit ng mga time na malakas siyang kumita, wala. Wala siyang inipon or tinabi or ginawa para i-prepare yung araw na yun. Tapos, ito nga, kasi parang nag-counseling na kami sa isa sa mga pastor namin. And nung time na yon parang in-advise nga kami na first thing is to get married. And then, doon ko naramdaman yung parang nag-sink yung puso ko na parang gusto kong tumakbo. Tapos, nahihirapan ako ngayon kasi ba't ko nararamdaman to? Ba't ko nararamdaman yung ganun na parang I feel disgusted, parang ganun na tas ngayon po nahihirapan din ako kasi nga sobrang ko sa kanya ngayon, parang ilag ako sa kanya. Ayokong tatawagin niya akong or ipapakilala niya ako sa iba as misis or asawa kasi sinasabi ko sa kanya, hindi mo pa ako pinapakasalan. Wala akong singsing, ganyan. Tapos, ayoko ngayon nahahawakan niya ako, yakapin niya ako, lalambingin niya ako. Ayoko nung hahalikan niya ako sa lips. Sinabi ko nga sa kanya na the only time na makikiss niya ako ulit kapag nag-propose siya. Ganon. Tapos, meron pa kaming problem na may time pa na nag-gain siya ng weight. Tapos, nakaka-affect na rin sa health niya. At kung paano siya everyday, nagkakasakit na rin siya minsan. So, parang binigyan ko siya ng ultimatum. Sabi ko sa kanya, hindi ako mag-yes sa'yo kapag nag-propose ka, kapag hindi ka nasa at least 90, kahit 90. Pero, tanggap ko talaga siya. Ang gusto ko lang makita sa kanya is makita ko yung dating kung gaano siya kapursigido ma-achieve yung isang goal, kung gaano siya ka-consistent. Kaso, naging disappointment ng paulit-ulit din sa akin kasi gagawin niya, sige, oo. Tapos, mag-jogging siya, mag-diet siya ng 1 to 3 days and then wala na.
wala na ulit. Mhm. So parang sabi ko parang sa isip ko kasi, actually kahit hindi naman siya mag-lose ng weight eh, makita ko lang that he's trying, okay na ako dun. Kaso paulit-ulit na gano'n, as in ilang beses ko siyang pinupush na makitaan siya nung makita ko ulit yung kung paano ko siya nakilala dati, may goal, marunong siya mag-lead sa family. Kaso hindi ko kasi nakikita eh, kaya siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako fully na kampante na siguro 'pag tinanong niya nga ako baka mag-no ako kahit na sa totoo lang gusto ko mag-yes. Not just for me or for this family, but to abide. Kaso, yun nga, nawala na sa kanya yun. Tapos ngayon, dahil nabuhang bibig niya yung pagre-resign dati, simula nung na, na, nakakuha ulit ako ng another client. So, I'm technically working 16 hours a day. 3 client. And that's okay for him. Ayun yung parang masakit sa akin kasi kaya niya naman, pero parang yung simula nung nakita niya nga na may another client ako, parang lalo siyang tinamad. Mas gusto niya sa bahay. Kaso, buti sana kung maaasahan ko siya sa bahay. Kaso hindi rin po eh. Though nagluluto siya, naglilinis siya, pero hindi naman siya marunong magluto. Tapos, pag naglinis siya, hindi po yung pulido. Like, kunwari, maglinis ng poop ng dogs and then yung makikita mo nakakalat ng ibang pieces ng poop sa sahig. Tapos, even now, yung mga plato, punong-puno yung sink. Yung mga ganong bagay. So, hindi ko talaga siya maaasahan din sa bahay. Tapos, ngayon po, ang sabi ko sa kanya, actually, dati pa, sabi ko sa kanya kung ayaw niya mag-work, mag-business kami. Siya mag-handle kasi magaling nga siya sa tao. Sobrang galing niya sa tao, makipag-usap. Kaso, yung plano na yun, plano pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa, lately lang po, dahil nga, pinag-resign ko na siya kasi nga, technically nalayo din kasi kami sa work niya, lumipat kami. So, sige, mag-resign na lang siya. Tapos mag-business siya. Tapos yung business is yung food. Siya lang magbebenta pero ako pa rin po yung gagawa nun. Ako yung nagdudutok. Ako pa rin nagpe-prepare. Tapos, hindi ko pa rin siya nakikitaan ng yung eagerness, yung excitement, yung talagang, yung time na patunayan niya yung sarili niya. Wala. Kasi isang beses, ginigising ko pa siya, tapos nagsaing lang siya, tapos natulog ulit. Pero that time, dapat magtitinda kami ng food. Yung mga ganun po, na parang nakakapagod, na parang hanggang kailan ko siya i-train or kasi dumating po ako dun sa point na hindi ko alam kasi hindi ako dati naniniwala sa mga anxiety kasi nga lumaki din ako na strong, independent kasi broken family po kami, iniwan kami ng parents. I was just 4 years old. Yun. So, ever since ako lang nag-handle ng problema ko kaya that time parang lumalaki po ako na ganon, strong personality. Tapos, ngayon, na ready ako mag-submit, ready ako sumunod. Pero hindi ko siya nakikitaan na yung kaya niya mag-lead, hindi ko makita talaga. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko kasi I swear, lahat po kinommunicate ko sa kanya. I've talked to him ng pagalit, I've talked to him ng kalmado, I've talked to him ng umiiyak. Kaso nung time na may isang beses po na hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin kasi I was working. I'm trying to cheer myself up. I was playing loud music. I was singing and then I found myself crying. And then nakita niya ako. Tapos sabi ko sa kanya, please, tulungan mo naman ako na
i-work yung relationship namin. Tapos, yung kalagitnaan po nang humahagulgol ako sa kanya, bigla ba naman siyang bumaba, sabi niya, prepare kita ng pagkain, baka nagugutom ka na eh. Sabi niya, yung mga, Sorry, natawa ako. Anong pagkain yung pinrepare niya? Malaman-laman lang, ma'am. Ano yung mga prito, ganun lang naman po yung mga kain lutuin. so, ganun po, yung parang, hindi ko alam kung paano ko pa i-communicate yung sarili ko, yung i-address yung concern ko sa kanya ng malinaw. Kasi talagang tinry ko na, and all those years din po, talagang sinisisi ko yung sarili ko, iniisip ko, baka ako talaga yung problema kasi, baka talagang magagalitin ako, baka talagang masyado lang akong perfectionist, baka ganito, ganyan. So, actually, yung pagstay po namin sa church, nakatulong naman talaga kasi from nagsisigawan to talagang paggalit ako, nakakalma ko na yung sarili ko. Tapos, imbis na awayin ko siya right away, kinakausap ko na lang siya after. Tapos, yung mga maliliit na bagay talagang kino-communicate ko na talaga sa kanya. Hindi ko na iniipon para hindi nakasasabog. Kasi nung time na yun, experience ko po talaga na nanginginig ako. Tapos, yung pakiramdam na okay ka outside, pero yung puso mo sobrang bilis ng tibok. Gusto kong tumakbo, hindi ko alam kung yung time na yun. Kaya, hindi ko alam kung yung naiintindihan niya pa ako that time. So, parang yung pakiramdam na nalulunod na ako, sagipin mo ako. Pero siya, sobrang chill niya lang. Sobrang, yung parang feeling niya, sobrang okay kami. Na para sa kanya, wala kaming problema, masaya kaming pamilya. Ganun yung nakikita niya. Tapos, ngayon nga po na stay na kami sa church. Isa pa yan yung una, dahil nga nakikita niya na maano ako sa church. Ang ginagawa niya po, umaattend din siya, pero hindi ko nakitaan yung umpisa, hindi ko siya nakitaan ng kusa. Parang nagsasalita siya na, okay lang yan kung late, ganito, ganyan. Yung iba naman, iba nga late din eh. Ganun siya lagi. So parang hindi ko nakikita na mas love niya si God kaysa sa akin. Mas nakikita ko pa rin talaga na mas love niya kami kaysa kay God. Which is, yun yung ayoko sana. Kasi sabi ko nga sa kanya, kung hindi mo kayang mag-lead, kung hindi ka marunong, sa kanya ka humiling. Kasi anong ituturo ko sa'yo? Hindi naman ako lalaki. Sabi ko, kung hindi mo alam paano i-lead tong pamilyang to, sana naman sa kanya ka humingi ng tulong. Sabi ko sa kanya. Kasi nandun pa rin yung nag-hope pa rin talaga ako na mag-work to. Pero nandito na nga ako sa point na kahit lapitan niya man lang ako, kahit halikan niya ako, para ako nandibiri. Or para akong ilag na ilag talaga sa kanya. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kasi nag-ano naman talaga ako, tinitignan ko talaga, nag-self-reflect talaga ako. Tinitignan ko kung ano bang mali na gagawa ko, ano ba yung kulang na nagagawa ko. Pero kasi nakikita ko ngayon, para ako nagpapalaki ng isa pang anak. Tapos, naano din ako kasi nga, gusto ko na rin ikasal. Kasi, ngayon ko na naramdaman yung inggit. Yung mga kasabayan ko, kaedaran ko, nakikita ko nagpapakasal na. Pero sabi ko, alam ko na anytime nga pwede kami magpakasal eh. Kasi napayag siya. Pero ayoko na ako yung gagastos. Hindi sa pero kaya ko pero kaya kong mag-share. Pero ayoko nang wala man lang effort sa kanya. Gusto ko yung Teka lang, wait lang. Let's get past that point. Kasi tinanong kita kanina, is he asking for the marriage? You said no. No, So hindi po siya nag-propose. Yes, for that to even be part of our conversation and a part of the things you contemplate about, it's pointless.
But we're there na po kasi talaga. I mean, sinabihan ko lang kasi siya na yun nga, yung parang binigyan ko nga siya ng ultimatum na magpapayat siya ng konti. Less na wait before kami or before siya even try mag-propose. Mm. Tapos, yun nga, ang isa pa sa reason niya is, yun nga, wala siyang financial. Hindi siya ready financially. So, yun. Pero anytime talaga, siguro sabihin ko sa kanya na magpakasal na kami, tapos ako mag-e-expense, talagang go. Pero, hindi ko maano sa isip ko na magiging ready ako. Actually, parang gusto ko na nga siyang hiwalayan sa totoo lang, pero parang meron din sa part ko na swerte-swerte mo na nga kasi ganyan yung partner mo na hindi nagbibisyo, hindi nagiinom, hindi nang bababae. Pero alam niyo po yun, dumating po ako sa point na sana babaero na lang siya para magkaroon ako ng dahilan para iwan siya. Yun talaga naman. Be careful what you wish for, cause you just might get it all. Sabi nung kanta ni Dotre, di ba? You might just get it all. Sorry. Napakanta lang. Po, dumating ako sa ganong point na ini-wish ko na na gano'n na lang siya para mas madaling umalis. Kesa sa yung parang nag-hope ka lang ng nag-hope na may mangyayari, may magbabago. Okay. Asan siya ngayon? Nasa room. Okay. Go ahead. Ano ba? Yun lang naman kasi wala rin ako mapag-sharean nito kasi nga kahit sa family ko, sa mga ka-church namin o kahit sino, talagang kapag nag-aaway kami, automatic na sa akin yung blame. Na, isipin nila ako yung problema. So, pag naghiwalay nga kami, isipin nila ako yung problema. Tsaka, actually, hindi nila nakikita na may problema kami. Sabi nga ng kuya ko sa akin isang beses na, kayo maghihiwalay, sobrang imposible. Ganun. So, nahihirapan ako kasi talagang ako lang yung nagdi-deal. Tapos feeling ko, ako lang talaga yung namumroblema sa relasyon namin kasi siya, sobrang niya lang, masaya niya lang. Na parang feeling niya, okay pa yung namin. Okay pa yung relasyon namin. Pero in the fact nga na hindi man lang kami mag-kiss or mag-hug, sana naiisip niya na problema na yun eh. Hindi ba ayaw mo nga? Pero hindi niya nga po parang hindi niya na naiisip na bakit ganun, bakit ayaw niya na akong halikan, ayaw niya na akong hagkan. Yung mga ganun po kasi hindi mo naisip, baka mamaya he feels at some point, baka mamaya he feels rejected, di kaya? Hindi po. Tinatawanan niya pa nga ako minsan. So parang hindi niya ako siniseryoso. Kaya dumating na ako sa ganung point. Na pati wala siyang work ngayon? Ayoko na. Wala po. Gano'ng katagal na? Pa lang naman. 1 month. Okay. Di ba pinaresign mo siya, di ba? Yes po. Ano plano mo sa kanya? Sumunod siya sa'yo eh. Siya naman po kasi talaga may gusto nun. So, lagi niyang nirarant sa akin. Okay. Siya talaga, dati pa man, simula nung nagka-work ako as VA din, yun yung nirarant niya. Kasi gusto niya mag-VA. Kasi feeling niya siguro madali yung work. Pero, kahit siguro itry ko siyang turuan, hindi madali kasi ever since, iba na yung naging,
kinagisnan niyang work. Tsaka mabilis din siyang antukin. Tapos, magaling talaga siya sa tao. So, nakikitaan ko siya na magaling siya pag nag-handle siya ng business. Okay. Yun. So, ang ano ko sa kanya is, pupuhunanan ko nga yung business. Tapos, gusto ko siya mag-manage. Yun ang sinabi ko sa kanya. Mag-manage siya. Hindi kita pakikialaman financially. Kasi, I'm hoping na baka mag-save siya para sa marriage. Ganun. Kaso, ito nga, yung nakikita ko, walang eagerness, walang excitement, walang ano, na nakikita ko na gusto niya talagang ituloy yung pagbe-business. Okay. So, yun, parang, kumbaga, yung iba, tingin-tingin sa kanya, ang swerte-swerte ko daw, na yung mga dream guy, yun, yung mga makikita sa kanya, tingin sa kanya ng mga ano, lalo pag nakipagkwentuhan ako. Tapos alam mo yun, yung masakit sa loob na parang nasa isang table kayo tapos nagkukwentuhan sila and then na parang naiinggit sila sa position ko. Tapos I can be completely happy kasi meron akong mga gantong pakiramdam sa kanya. So, pero hindi ko rin naman ma-share sa kanila kasi nga ever since din naman ayokong masisira yung image niya. Kasi I have protected image talaga ever since. Tapos siguro isa pa po yung pagdating sa family niya kasi we had an argument with his mom dati. Siguro bubog ko pa rin yun hanggang ngayon. Parang nagtalo kami ng mom niya and then sinigawan niya ako sa harap ng mom niya. Kahit ako Kasi sisigawan umiyak yung kita. mom niya. Kahit ako sisigawan kita. Hindi po ako nakipagsagutan ng bastos. No, sabi mo kasi Hindi nagtalo kami ng mom niya. Yes. Yes, sisigawan Pero din hindi kita. po yung parang Yes, altercation. sisigawan pa kasi rin kita. Yes. No. Hindi ko naman kasi hinihingi na pagtanggol niya ako na babastusin niya yung But parents niya. I will do hindi niya ako I will do everything to stop you from arguing with my mom. Baka takpan kita ng unan sa mukha, ganun. Kung hindi kita masigawan. Pero hindi naman po ako nagsasalita that time. Okay. Sabi mo kasi nakipagtalo ka sa nanay. Inano ko lang, kasi ang excited na kasi niyan, nagdadadak na yung nanay niya. Tapos, sinat ko siya. Sabi ko, umuwi ka kasi nagagalit yung mama mo. So, ganyan. Tapos, nung nagsalita ako, nag-explain ako ng sarili ko nung nandun na siya. Tapos, umiyak bigla yung mom niya. Nung nag-explain ako, bigla niya akong sinigawan. Pero hindi ako sumisigaw or hindi ako so, yun. So, gusto mo Tapos, maniwala kami na wala kang ginawa sa nanay niya kaya umiyak? Well, yes. Talaga? Kasi, yes po. Kasi, everyone knows about it naman po eh. Kasi, nung time na yun, nag-work po ako sa BPO. So, mom niya po ang katuwang namin. Kaso, ayaw ng mom niya alagaan yung baby namin. Hindi mo Tapos, obligasyon yung ng nanay. kapitbahay namin, I know po, pero we needed her help. Tsaka, sinusupport ko po lahat ng luho ng mom niya that time. We needed her help. Wala naman, di pa namin kaya magbayad ng pero imbis na ibigay namin sa iba, siya na lang kasi pag uwi ko naman, ako naman po sa anak ko. Hindi pa rin obligasyon ng nanay. So, yung nanay niya kasi that time, parang nililigawan yung kapitbahay namin dun sa bahay na tinitirahan namin noon. So, yung mga gusto niya na mag-date sila, kaso bantay niya nga yung bata. Pero dahil mapanggabi ako, sa umaga, nasa akin naman yung bata. Kahit na Well, hindi obligasyon ng nanay niyang alagaan yung anak mo. Regardless of Yes po. what you look at, how you look at it. Kaya nga po kumuha ako ng katulong noon. Kaso ang ginawa po ng nanay niya, kaya siya nagalit that time, kasi kumuha ko ng katulong. Ang sabi niya po, hindi daw yaya ang kailangan niya. Ang kailangan niya tagalaba, tagaluto. Tapos, ang yabang-yabang ko daw, ba't daw ako kumuha ng katulong?
Yun po So yung mga kumuha ka sinasabi ng niya that time. so kumuha ka ng Tapos, kasambahay without consulting the mom. oh yes po, kasi Sa yun bahay yung na hindi complain sa'yo. niya siya. Hindi po, bahay po namin yun. So yung nanay niya nakatira sa Bahay po bahay namin niyo. yun. Opo, sa amin po. So yung nanay yung Tapos, nag-aalaga ng mga anak mo and then all of a sudden kumuha ka ng kasambahay. yes po. Oo. Kasi yun yung Mag-aaway gusto ng talaga. mom niya. Mag-aaway talaga kayo niyan. Hindi po, kaya po kami nag-away kasi nilait niya yung katulong na dinala ko. Bakit? Ano sabi niya? Harap-harapan. Ano sabi niya? Ikaw! Sa harap nung, Pango! Ilong mo! Ginanon Sabi niya? niya Paano po. lait? Aray ah. hindi po, ang sabi niya, ang sabi niya po that time na kukuha-kuha ka ng katulong, ganyan pa itsura. Parang may sakit, sabi niya gano'n. Parang may sakit daw po. So, syempre, ako nagtawag dun sa tao. Sabi ko, ba't naman po kayo ganyan magsalita? Sabi ko ganun. Kaya, alam ko po, I understand how much you love your mom kasi ganun din ako sa mom ko. Pero hindi naman lahat ng biyanan ganun. Pero okay po kami ng mom niya ngayon. Actually, ako pa mismo yung nagsusupport sa mom niya after Buti ng naman. fight na yun. Nagbati kayo. Yes po, kahit Palakpakan. ako pa rin po nagpakumbaba kasi nga hindi ko tinuruan yung partner ko na iwasan o hindi padalhan yung mom niya that time. Hindi talaga. Kahit nga minsan yung partner ko mismo ang ayaw magpadala. Ako nagpapadala. Kaya ngayon po sa akin na mismo dumidiretso yung mom niya. Ako na po mismo nagpapadala. So, yun. Pero yung time kasi na yun, ang ano ko doon is yung siya, hindi naman yung mom niya. Yung siya, yung reaction niya that time. Kasi, I understand na yung mom niya siguro galit, kinuwento sa lahat ng kamag-anak nila. Tapos, inaaway ako ngayon ng mga kamag-anak, ganyan. So, I was expecting him na i-explain yung side ko calmly, hindi niya kailangan makipag-away. Pero wala kasi siyang ginawa that time. Kaya parang naano pa din ako na ako pa din nagpo-protect na sa sarili ko. Kaya sabi ko sa kanya, kung di mo kayang kung di mo kayang protektahan, hayaan mong protektahan ko yung sarili ko. Sabi ko kasi sobrang masasakit na po yung mga pinagsasabi ng mga kamag-anak nila. So nag-explain po talaga ako pero wala akong sinabi na below the belt or mga unnecessary words. Talagang explanation lang kung ano yung nangyari that time. So yung mga ganon, parang pagdating po sa hindi ko siya talaga makitaan na yung magtatayo sa harap magpapakatatay o magpapakaano para protektahan yung pamilya. Even kahit hindi sa family, ganun. So, yun, isa yun sa mga issue ko sa kanya na-communicate ko naman sa kanya lahat. Pero, hindi ko alam kung tinatandaan niya ba. Kahit nga actually sa mga food, hindi ko alam mo bakit ang hilig niya i-offer sa akin yung mga food na alam niyang ayoko. Yung mga ganon. So parang nagkakaroon ako ng thinking na kilala ba ako nito? Parang hindi nga ako kilala. Kasi siya, kahit nga hindi siya magsalita, alam ko na iniisip niya, kabisado ko siya. Kabisado ko kapag hindi na siya komportable. Kabisado ko kapag tas pinoprotektahan ko po talaga siya. Kahit nung time na sila naman yung nagkaroon ng problem ng mami ko. Pinotektahan ko po talaga siya. Nag-stand ako sa family namin, pero hindi ko rin naman po pinastos yung mom ko. And then, nakipag-ayos pa rin naman po kami. So, okay naman siya. So, hindi ko alam. Okay. So, yun. Siguro, baka may mga sides na hindi ako nakikita. Na may mga ginagawa rin ako na hindi ko nakikita. So, I swear, lagi talaga ako nag-reflect sa mga reactions ko kapag nag-aaway kami, kung paano ko magsalita sa kanya, kung masyado bang OA na yung galit ko or masyado bang mataas yung boses ko. Yung mga ganun po. Minamind ko na yun. Kasi parang ngayon napapagod na rin ako na mag-expect sa kanya in return kung kailan siya mag-stand up, kung kailan siya magpapaka-leader sa family. Gusto ko talaga yung makitaan siya na siya yung mag-lead, siya yung magde-decide,
siya yung mag-handle ng problem. Yung parang, hingi niya yung opinion ko, pero parang siya yung bahala. Yung magiging support lang ba ako? Just like what the Bible says, di ba? Submit. Submit ka lang. Tapos, hayaan mo yung lalaki maging ulo. Kaso ito nga, parang nakakapagod na parang feeling ko ako yung lalaki sa pamilya na to. Tapos, siya yung parang Disney princess na masaya lang. Masaya lang siya na though hindi ko naman sinasabi na maging malungkot siya, pero parang hindi niya na sinaseryoso na may problema talaga kami, na kailangan ko ng tulong niya. Kailangan ko na ng rescue na. Kailangan ko na mag-stand up siya. Ganun. Kasi parang nandun na ako sa end point na pagod na rin ako magsalita sa kanya. May time na pag nadi-disappoint ako, wala na. Hindi na ako nagsasalita o nagsasabi sa kanya, and then mag-iisip na lang ako, mananahimik na lang ako. Tapos ganun. Sa ngayon kasi po, parang big deal na rin sa akin yung marriage. Coming from someone na hindi talaga naniniwala. So parang para sa akin, big deal na siya ngayon na gusto ko i-work out talaga namin para sa bata. Yung hindi lang siya yung okay na tatay, sana maging okay din kami as mag-partner, na yung pakiramdam na hindi lang ako yung mag-isa sa relasyon na to, na hindi ko kailangang ituro lahat ng bagay sa kanya. Kasi ayoko din yung gantong pakiramdam. Ayoko po yung pakiramdam na parang paglalapitan niya ako, automatic yung katawan ko na mismo yung nagre-react, na umiiwas sa kanya. Parang ganun. Dismissive ka na sa kanya. Yes po. Ayoko talaga ng gantong pakiramdam. Actually, nasasaktan din ako kasi bakit ba ganito ko? Wala naman siyang ginagawa sa akin. Wala naman siyang ginagawang masama. Partner ko naman siya. Pero yung katawan ko talaga, nagre-react na talaga na naglalapit siya. Ayoko nga lapitan niya ako. Pag yung aalalayan or parang automatic ayoko na. So, ewan ko, ayoko din ng ganitong pakiramdam. Kaya, kahit ngayon, iniisip ko pa rin baka may problema din talaga sa akin. Baka may kulang, may kailangan pa akong gawin. Ganun. Kasi, when it comes to communication talaga, sobrang open ko sa kanya. Kahit na alam ko minsan na masakit, pero as long as maging honest talaga ako sa kanya, lahat talaga kino-communicate ko sa kanya para naiintindihan niya na yung pinanggagalingan ko. Pero hindi ko alam kung may effect pa ba sa kanya or para sa kanya one of the rants na lang. Kasi pagdating naman sa anak namin talaga, sobrang okay namin. Sobrang okay namin as parents. Yun lang po siguro. Ano yun? Yan lang po siguro. What do you want to ask me? Sa marriage po, kasi gusto ko talaga ikasal, pero gusto ko ikasal ng masaya. Gusto ko mag-abide, pero gusto ko mag-abide na yung excited ka. Pero he's not asking you for it, di ba? There was a plan
Kumbaga, it's a part of a conversation. It's a cloud looming over your head. It's almost an elephant in the room, di ba? Pero he's not asking you for it. So, hindi ko alam paano natin pag-uusapan yan. What do you wanna ask me, Desiree? I don't know, maybe an insight kung paano yung relasyon namin ngayon. Like, Ha? hindi ko alam kasi maybe an insight po na baka may kailangan pa akong gawin or may kaya pa akong gawin for him to understand or Well, parang to take action. Okay, to ganito. be- Desiree, no? In so many words, you said clearly, no? As clear as a sunny day. In so many words, no? You said you don't like him anymore. I think so. Yeah. In so many words. That's basically the bottom line here. I'm sorry, but you despise his presence and you are disgusted with the idea that you're even going to be skin to skin with the guy that you're living in with. Tama? Yes po. Okay. Hindi ko alam, no? But you missed out a very, very important detail in our conversation, no? It's very difficult to complain about the guy that you're living in with when you did not vet the guy properly. You did not vet the guy properly. One night stand to eh. Kumbaga, you were trying to wing it. Diba? As you went along, you were playing it by ear. It's bound to be, and you are bound to discover things you like and you don't like. Just so happened that as you went along, you discovered more of the things that you cannot stand about him, comparing to the things that you liked about him in the very beginning of whatever you guys had. Mm-hmm. To be honest with you, he served a very specific purpose sa buhay mo. Noong time na yun, no? You were trying to escape from the prison and shackles of a very abusive relationship. Tama? Yes. You were trying to escape from the shackles of a very undesirable relationship. It just so happened that he was there at the right time when you were in need of someone who can make you feel a little comfortable momentarily. Nabuntis ka lang kasi. Kung hindi ka nabuntis, hindi kayo ngayon. I think that's very safe to assume. Yes. Nabuntis ka eh. And, well, to your credit, to the two of you, pinakatawanan nyo eh. Tama na? Yes. You were doing everything you can para at the very least, mapangatawanan nyo. Kaya lang, wala eh. Sorry pero you spent maybe 15 minutes telling me the things that you like about him and what you liked in the beginning, and then you spent let me check, the next 40 minutes telling me all the things that you're disgusted about him. I mean, you're so convinced that you want to get married, but he's not the guy that you see in your vision to be marrying with. And I'm sorry, but you've laid down so many conditions just to get near you, just to even have a conversation with that has everything to do with wedding. Ang dami mong nilay down na conditions. And yes, I agree with you with many things. No? Wala ka balls to lalaking to para tanggapin lang niya ito. To the chin, di ba? Kasi, I mean, kung pride tong lalaking to, kung may pride to, he would have walked away
with how you treat him. And he is allowing this to happen right under his nose. Di ba? Wala namang third party rito, ano? Desiree. Wala po, wala. Okay. I mean, naguguluhan ako, Desiree, no? Tingnan mo ha, wala naman siyang ginawang masama sa'yo, but just the very fact of his current state of existence. Uulitin ko to ha, wala siyang ginawa sa'yong mali, but just the very fact of his current state of existence. You despise it. Sorry, I don't find it funny, pero nakakatawang isipin, and I meant this not in a sarcastic way, mga kaibigan. I'm sorry. I'm going to mean this in a sarcastic way, pero nakakatawang isipin na I'm sure nararamdaman niya ito. And yet, he's allowing this to happen. Alam mo ganito, Desiree, hindi ka namin pwedeng turuan kung anong gusto mo sa isang lalaki. Ano yan kumbaga, sa'yo yan karapatan mo, piliin ko anong gusto mo Pag sinabi mo sa amin na, Papa Jackson, gusto ko talaga lalaking hindi malaki tiyan, we cannot tell you you're wrong. Kasi preference mo yan Tama? Hindi ka mali doon. Pero kasi ginawa mo na siyang pre-existing condition para maayos kayo. Ito yung crazy part to a point that you're imagining of marrying but not seeing him as the person in your vision, because you have laid down so many conditions that you believe he is not going to achieve. With the naman po, yung pag less ng weight, isa pa rin kasi sa mga reason is yung mga tao sa paligid na sa kanya, nag-i-insult sa kanya. Yes, Desiree, but that's not how you said it. You didn't. Ngayon sinasabi mo yan, pero you are saying this now, but kanina hindi mo ganyan sinabi mo siya in a very condescending way. Yes, isa pa yun sa mga reason. Marami po akong reason na sinabi. I missed that part na isa yung reason yung mga nilalait na siya. Maghiwalay na kayo, Desiree, no? Ganito let me agree with you on something. Yes, I think you deserve better. I'm with you sa part na yan. I'm all the way with you sa part na yan. Of course, you deserve better. I get you. No? Naiintindihan kita that there are so many things that you like from a relationship you're not getting from him. Hindi ka mali. Hindi ka talaga mali sa part na yan. Tama ka talaga dyan, ma'am. Okay? Hindi ka mali sa part na yan. Pero at the same time, hindi ko alam kung mag-agree ka, pero di ba inahantay mo na lang din siya sa buko? You are so ready to lose the guy. No. Kasi kung ganun, sobrang tagal ko na sanang iniwan siya. Dati pa lang. And I'm looking at this relationship yung may guidance biblically. So, as much as possible, that's why I'm here.
still trying to do everything to save this relationship. Okay. I'm sorry. I'm not with you sa part na to. Ano. I can admire no your tenacity, your 'di ba, tenacity to save it, but I think you're doing it for the wrong reason. That this is just the version of you, Desiree, that's being idealistic. Yun lang talaga yun, ma'am. You're just being idealistic right now. Ang hirap talaga pag nag-umpisa kayo sa ano, wala-wala, ano. Yun talaga yun, Desiree. I mean, yung umpisa niya pa lang eh. Mahirap talagang ano, no, Desiree, no? Mahirap talagang, how do you say this? Mahirap, kumbinsihin ang sarili mo, 'di ba? Sa isang bagay para magustuhan. Teka lang, Englishin ko, nahirapan ako mag-Tagalog eh. Sorry ma'am ha, lumaki kasi ako sa mansion eh. Mayaman kasi kami. Nepo baby kasi ako, kaya Englishero ako lumaki. Sorry. It's really difficult to convince yourself to like something when the only option is to like something even though it's really against everything that you believe. At naandun ka. Actually, ako nahihirapan para sa'yo. Alam mo bang, pinapakinggan kita, ang toxic mong tao. Alam mo yan, no? Alam mo na you have a very strong personality. It comes across being toxic and very strong personality, no? But, di ba? Pero naaawa ako sa'yo kasi sa totoo lang, hirap na hirap ka sa buhay na meron ka ngayon. Hindi ka masaya, period. Hindi ka masaya. Alam mo yan. Yes po. There you go. I want you to be happy, ma'am. And I think you have the power to be happier. Well, maybe we can just relegate it. Inexpensible child. Ano po, ma'am? Inexpensible child. Kasi kung yan ang yan ang premise ng ng reasoning mo, I'm the wrong person to talk to. Kahit kailan po. Kahit kailan, no? Hindi po naging dahilan sa akin na may anak kayo at magkasama kayo kahit di kayo masaya. Because if you grow older nang hindi kayo masaya, alright? Dahil lang may anak kayo, balang araw kasalanan ng bata sa inyo yan. Kahit di niya desisyon. Nakaantabay si Limuel, oh. Pero, Papa Jackson, talagang minahal ko siya. I know, I believe you. You tried your best. I believe you. I'm not arguing with you sa part na yan. Yung kinakwento ko po ng mga time na talagang umiiyak na ako sa kanya, asking him to fix a relationship. Nandun kasi yung takot na mangyari, yung unang kwento ko na about sa ex ko na yung napuno ako and then wala na akong nararamdaman. Pero feeling ko nga, dumalating na ako sa ganung point kasi parang nawawalan na ako ng love.
but I really, really care for him. Kaya nga, ayoko siyang mawalan ng pinagkakakitaan kasi that's his pride. It's yung pride niya. Alam mo, ganito, ano, you care for him and you care about him not because you love him but because you believe he's a good person. Magkaiba na po yun eh. That's called compassion. It's not love. Magkaiba po yun, no? Ang tawag po dyan ay compassion. It's not love. Mhm. And sa part na yan, I admire you. But that's called compassion. Hindi pagmamahal yan. So, Ano po? I think so. Yeah. Sorry, kaibigan niyo ako dito. Pag kausap ko kayo, kaibigan niyo naman ako. Nababad trip ako sa'yo kasi dahil mo reklamo sa buhay, sa isang bagay na pinasok-pasok mo naman talaga. But, in the end, I want you to be happy. And you're not happy. Alam mo yan. I mean, it's so evident. Pagkatapos nito, ma'am, no, antay mo ma-upload sa YT ko ito. Tapos pakinggan mo kung paano mo kinuwento sa akin to. Kinikwento, ma'am, kinikwento mo sa akin, nasasakal ako eh. Can you imagine living it firsthand? Ay di, ang sama sa pakiramdam. Actually, that's what I want to get. Kasi never ko pa itong nakwento sa iba. So, sinabi ko lang kung ano yung POV ko, kung ano yung experience ko, ano, para gusto ko din malaman. Kasi gusto ko talagang malaman kung ano pang kulang or problema din sa akin. Not just him. Siguro ma'am, hindi na. Siguro it's no longer a problem about you or sa side mo, or it's no longer a problem sa side niya. Maybe it's just that ito, I want you to listen to this by heart. Ready? Maybe, Desiree, maybe the fulfillment of why you guys even met each other is to become parents of a wonderful kid, but not lovers. Maybe that's just it. I have a wish for you, ma'am. Gusto mong marinig yung wish ko para sa'yo? Yes. 2 things. Number 1, I hope you finally become happier in life. Without sarcasm, without reservations, I wish that for you. You deserve that. Number 2, I hope one day, if faith intends to happen, you're going to come across a person who's going to love you and satisfy you the way you deserve to be satisfied. But that process will not start, will not commence unless you take the first painful step. Yes. Sana maging masaya ka na po, finally. Deserve mo yun, Desiree. Yeah, you deserve it too.
Ano po? He deserves it too. Yeah. Mahirap yan. Nagtitiisan na lang kayo. Usap kayo, ma'am. Mukha na mabait tong lalaking to. I mean, he deserves a girl. Yes. Alam mo, he deserves a woman who can be around him. Diba? Who's going to just love the way that he is. And that's not you. Alam mo yan. I want you to be happy po. Okay, ma'am? Okay po. Yes po. I probably maybe listen to this after. Hindi, ano ma'am, sorry, hindi ko na, ano Still po? try to work. Ano yan? I'll probably listen to this after and then maybe still try to work on myself, focus on myself and try to fix this. Yes. If hindi talaga, I'd let go. Well, that sounds like a plan. Yes po. Good luck po, no? I hope that umunlad ka sa buhay. Yes, thank you. Thank you, ma'am. Thank you po. Marami pong salamat po sa iyo. Bye-bye po. Thank you po. Bye.